Heart Romances present Biyahing Langit, written by Yeron G. Halos hindi alam ng lalaki ang kanyang isasambit sa sarap na kanyang nadarama nang isubo ng buo ng babae ang kanyang naghuhumindig na sandata. Kasabay ng pagpikit ng mga mata nito ay ang pagtingala nito dahil sa hindi maipaliwanag na sarap na nagbibigay sa kanya sa makabundong ligaya. At nang hindi makatiis ay hinatak niya ang babae at mabilis itong dinaganan. Ito naman ang nagpaligaya sa babae sa pamamagitan ng pagdampi ng labi nito sa bawat sulok ng katawan ng babae. Walang pinapalampas ang kanyang mga labi. Nilamas ng kanyang malalaking kamay ang malaki at malusog na umbok ng babae habang ang kabilang dibdib nito ay sinubo sa bibig at saka sinipsip na parang isang sanggol na sabik sa gatas ng ina. Napapaliyad pa ang babae nang maglumikot ang kamay ng lalaki sa kanyang kuntil na nagpabaliw pa rito. Naitataas na rin ito ang kanyang pangupo dahil sa kiliting na darama. Kumuwala na rin ang ungol nito na kung maririnig mo lang ay malalaman mo na sasarapan talaga ito. Halos tumirik na rin ang mga mata nito dahil sa sarap. Palakas ng palakas ang mga ungol nito. Parang nabitin pa ang babae nang itigil ng lalaki ang ginagawa at pumwesto sa harap nito habang nakatutok ang alaga nito sa kanyang bukana. Nakahanda na itong sumalakay, nasasabik na ito. Napalunok si Natasha habang walang kakurap-kurap na nakatutok ang dalawang mga mata sa screen ng kanyang laptop. Maging siya ay nakaramdam ng pananabik sa pag-iisang katawan ng dalawang nilalang sa video na pinapanood niya. Napamura pa siya nang makita ang dahan-dahang pagbao ng lalaki sa kanyang naghuhumindig na pagkalalaki sa nakahanda na manghiyas ng babae. Pakiramdam niya ay siya ang babaeng nasa video. Hindi niya mapigilan ang pag-iinit ng kanyang katawan at ang pag-iinit ng ibaba niya na tila ba may kumikiliti roon. Rinig na rinig niya ang bawat katagang binibitawan ng dalawang magkaniig sa video na pinapanood niya. Ang mga pagpapalitan nito ng mga ungol na talaga namang nakakahawa. Nakapangunyapit pa ang babae sa unan at sa bawat indayog ng babae ay sumasabay rin ang balakang nito upang salubungin ang bayo ng kaniig. Rinig na rinig ni Natasha ang pagsasalubong ng katawan ng mga ito, kasabay ng mga ungol ng mga ito at mga katagang mas lalo lang nagpapadagdag sa init nila. Mga animo na babaliw na ungol. Nanggigigil pa ang lalaki nang halikan nito ang kaniig sa labi at sinasagad ang pagbao ng pagkalalaki nito sa hiyas ng babae na siya naman kasing hiling nito. Hindi na napansin ni Natasha ang butil ng pawis na dumaus-us mula sa noo nito dahil sa napapanood niya. Malapit ng labasan ng dalawa nang may biglang kumatok sa pintuan ng silid ni Natasha. "Ma'am, tanghali na po. Hindi pa po ba kayo papasok?" Sigaw ng nasa labas ng kanyang kwarto. Napatayo nang wala sa oras si Natasha nang marinig niya ang kanyang katulong. Napangiwi pa siya nang mapansin ang kanyang mga daliri na nasa loob ng panty niya pa ang mamasa-masang perlas niya. "Ano ba itong ginagawa kong nakakahiya?" aniya sa sarili. Kahit pa walang nakakita sa kanya ay nahihiya siya sa kanyang sarili at namumula pa nga ang kanyang pisngi dahil sa kanyang ginagawa. "Ma'am, gising na po ba kayo?" muling sabi ng katulong saka kumatok muli. "Ipahanda mo ang sasakyan." Maotoridad na utos nito sa katulong na naroon pa rin sa labas ng kwarto niya. Mataray, bossy, iyon ang katangian ni Natasha kaya kung sa edad na 31 ay virgin pa rin siya. Nasa kanya na lahat ng magandang panlabas na katangian. Marami ang nagkakagusto sa kanya, lalo na ang mga lalaking hindi pa siya lubos na kilala. Maganda, sexy, maputi. May magagarang sasakyan, sariling bahay at magandang trabaho bilang isang manager ng isang malaki at expensive restaurant.
May mga naging boyfriend naman siya ngunit hindi nagtatagal dahil wala naman siyang nararamdaman na espesyal sa mga ito. Lalo na ang spark na sinasabi nilang kapag hinahalikan. Walang amor sa kanya ang mga lalaking nagiging boyfriend niya at nakahalikan niya. Marami pang nagkakagusto sa kanya na kilala na siya ngunit naduduwag dahil sa malatigri niyang ugali. Nagmamadaling lumabas na si Natasha sa kanyang kwarto at nagtuloy-tuloy na siya palabas ng bahay. Hindi niya namalayan ang oras at ang hali na nga pala. Pinakaayaw pa naman niya ang malate siya sa trabaho. Kasalanan iyon ng video na pinapanood niya eh. Natigilan si Natasha nang may makitang estranghero sa tabi ng kotse niya. Nakangiti itong nakatayo at nakatingin sa kanya, kaya nag-iba agad ang timpla ng mukha ni Natasha. Dahil sa lalaki na animo matagal na silang magkakilala dahil sa ngiting nakapaskil sa mukha nito. Maitsura naman ang lalaki. Kahit nakupas ang suot nitong damit ay nagiging bagay pa rin ito rito dahil malinis pa rin tingnan. "Sino ka?" Mataray niyang tanong rito nang tuluyang makalapit. Ma'am Natasha, siya po ang bago mong driver." Ang katulong na ang sumagot na nooy nakabuntot pala sa kanya. Iyon pa ang isa sa palaging nangyayari sa buhay ni Natasha, ang magpapalit-palit ng driver o di kaya sekretary dahil wala sa kanila ang tumatagal dahil na rin sa baba ng pasensya ni Natasha. Isang pagkakamali lang ng mga ito ay siguradong masisibak na ito sa trabaho. Lalo na't kapag hindi niya nagugustuhan ng isang tao ay agad niya iyong hinahanapan ng mali na ikakasibak nito. "Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Buksan mo na ang pintuan!" Singhal niya sa lalaki nang mapansin na hindi man lang ito gumalaw at nanatiling nakatayo at nakangiti. Hindi yata tumalab kay Natasha ang kagwapuhang taglay ng bagong driver. "Ang lamig ng panahon, ma'am, ang init ng ulo niyo." Pabirong sabi ng lalaki na hindi kinatuwa ni Natasha, bagkos ay tinaasan niya lang ito ng kilay. Pero hindi naman natinag ang lalaki dahil nakangiti pa rin ito. "Yael nga po pala." Pakilala ng lalaki sa kanilahad ang kamay nito. Lalong tumaas ang isang kilay ni Natasha dahil sa behavior ng lalaki. Tiningnan niya ang kamay ng lalaki at pinakatitigan iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang tauhan siyang naglakas loob na makipagkamay sa kanya. "Huwag kang mag-alala at naghugas ako ng alkohol bago humarap sa inyo kaya malinis ang kamay ko." Untag nito nang walang marinig na kung anuman mula kay Natasha. May pagkasimpatiko ang ngiting pinukol nito sa dalaga. Saka ito na rin ang nagkusang abutin ang kamay ni Natasha at pinagdaop ang mga palad nila. Pero sandali lang ang pagkakadaop ng palad nila nang biglang hablutin ni Natasha ang kamay niya mula sa lalaki dahil sa kakaibang naramdaman niya sa pagkakalapat ng palad niya sa palad nito. Hindi naman sa nandidiri siya sa lalaki, kundi dahil sa dala nitong kakaiba, nakakailang. "Gusto mo bang mawalan ng trabaho ora mismo?" Patuloy na pagtataray niya para hindi halata ang ilang niya rito. Talagang malinis sa katawan ang bagong driver niya dahil sa linis ng kuko nito sa kamay. Iyon talaga kasi ang unang-una niyang tinitingnan, lalo na kapag nagkakadaop ang palad niya. Pero hindi niya maiwasang mainis rito dahil sa kapreskuhang pinapakita nito, kabago-bago, feeling close agad. Ang lakas pa ng loob na makipagkamay sa kanya gayong hindi naman sila magka-level. "Ang hot mo naman, ma'am. Chill ka lang." Anito pa, nangingiti-ngiti pa rin. Mas lalo lang siyang napepreskuhan sa pakikitungo nito, naiinis lang siya lalo. Hindi man lang niya natakot ito na sisantihin, pero mas naiinis siya sa sarili niya dahil sa biglang pag-iiba ng pakiramdam niya, lalo na nung marinig niya ang katagang hot. Mas nag-iinit tuloy siya, lalo pat hindi pa humuhupa ang bumangong init niya kanina. Naalala niya ang pinanood kanina.
At upang hindi mapansin ng lalaki ang kakaibang nararamdaman niya, ay padabog siyang pumasok sa loob ng kotse at umupo sa backseat, saka sumandal sa headrest at pumikit. Nagkunwari siyang tulog nang sa ganon hindi na dumaldal pa ang bagong driver. Buong biyahe siyang nagkunwaring tulog. Napapailing na lang si Yael matapos sulyapan ang dalaga na nasa backseat. Napangiti siya sa isiping nagtutulog-tulugan lang ito. Hindi niya akalain na totoo pala ang nakuha niyang information tungkol sa ugali ng babae. Inapakan niya ang brake ng sasakyan para tumigil ito dahil sa traffic. Kinuha niya ang pagkakataong iyon para muling sulyapan ang dalaga gamit ang kanyang rearview mirror. Flawless. Perfect. Aniya sa isip at animo baliw nang umiti ng mag-isa. Nasasabik siya dahil sa nabuong plano sa isip niya kung paano mapapaamo ang malditang amo niya. Nagtuloy na sila hanggang sa makarating sa pinagtatrabahoan ni Natasha. Pagkahinto ng kotse sa parking lot, ay agad na bumaba si Natasha at walang lingon likod na humakbang na palayo sa kanyang sasakyan. Ramdam pa niya ang mga titig sa kanya ng kanyang driver na nagpailang lang lalo sa kanya. Bago pa makapasok sa sarili niyang opisina, ay nakasalubong niya ang kanyang matalik at pasaway na kaibigan. May mapanuksong mga titig at ngiti pa ito. Okay ba ang video na pinasa ko sa'yo? Salubong na tanong nito sa kanya imbis na good morning ang matanggap. Anong video? Maang niyang tanong. Hindi kaya ng ego niya na aminin sa iba na nanonood siya ng ganung kalaswang video. Sus, kunwari ka pa. Alam mo na yun. Pabulong pa na tura ni Trixie para hindi marinig ng iba dahil may mga empleyado na ng mga oras na iyon. I don't have time to watch those nonsense video. Pairap niyang saad. Patayin man siya, hindi siya aamin. Ano ka ba? Marahang hinampas siya ni Trixie. Kailangan nung matutunan ang mga ganong bagay. Kaya dapat panuurin mo. Malapit ka nang mawala sa kalendaryo pero virgin ka pa rin. Tumatandang dalaga ka na. Kaya makakatulong iyon sa'yo para magkaroon ka naman ng landi sa katawan at hindi ka mapag-iwanan. Pangungumbinsi pa ni Trixie sa kanya. Shut up! Pagtataray niyang saway rito. Maiba tayo. Sino yung poging naghatid sa'yo? Excited na tanong ni Trixie. Nagsalubong naman ang kilay ni Natasha. Inang makaramdam ng inis dahil sa narinig. Huwag mong pagnanasaan ang driver ko. Aniya na pinandilatan pa ng mga mata ang kaibigan. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng driver na super hot. Bulalas ni Trixie na may halong kalandian dahil sa pagkagat nito sa ibabang labi at kumikinang pa ang mga mata. Mas lalong nainis si Natasha sa hindi maipaliwanag na dahilan. Basta bigla na lang nag-init ang ulo niya na anim mo inagawan ng pag-aari niya. Akin siya! Bulalas ni Natasha na siya mismo ay kinagulat ang sinabi. Kabaliktaran ni Natasha si Trixie dahil ito ay game na game sa kama. Nakailang boyfriend na ito at nakailang tikim kaya masaya ang sex life nito. Narinig niyang tumawa ng malakas si Trixie dahil sa sinabi niya. Habang matama na pinagmamasdan ang mukha ng kaibigan, hindi tuloy mapigilan ni Natasha na pamulahan ng mukha. Wow ha? Territorial ka na ba ngayon? May spark na ba, bes? Panunukso pa nito sa kanya. Tigilan mo nga ako dyan sa kalandian mo. Pagsusungit niya rito, cover up sa binitawang salita. Tumuloy na siya sa loob ng opisina niya at sumunod naman ito. Doon din nagtatrabaho ang kaibigan bilang assistant manager niya. Sige na nga, at dahil first time mo umangkin at bumakod ng lalaki ay pagbibigyan kita. Pero dapat panoorin mo yung video. Ngayon mo yun mas kailangan. Pogi naman makaka-virgin sa'yo kaya ayos lang. In that way, hindi ka iiwan. Pangungumbinsi pa nito. Hindi pa pala ito tapos sa pandadamay ng kalandian nito. Pinagkiskis pa nito ang dalawang palad
tila excited at masayang nakatingin sa kanya. Huwag ka na mag-abala pa sa video na yan dahil wala akong time. Pagtatanggi niya, pero lihim naman siyang nasasabik. Kapag hindi mo pinanood ang video, aagawin ko sa iyo ang driver mo. Pananakot pa ni Trixie, pero hindi natinag si Natasha dahil inirapan lang nito ang kaibigan. Sa labas ay kakamot-kamot si Yael ng ulo nang mapag-isa na lamang siya. Hindi niya alam kung anong oras lalabas ang amo niya o kung kailangan pa ba niyang umuwi muna o maghintay. May ilang oras na yata siyang nakatambay lang doon at nagsawa na sa kakanood ng mga videos sa cellphone niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpasya na siyang lumabas. Ikaw pala ang bagong driver ni Madam Nat? Napatingin si Yael sa nagsalita. Sa itsura nito ay natitiyak niyang tulad rin niya ang trabaho nito. Bernard nga pala pare, pakilala nito sa kanya. Yael pare, ganting pakilala niya saka naglahad ng kamay. Agad namang nakipagdaop ang bagong kakilala. Matagal ka na dito? Tanong ni Yael. Oo, kaya alam ko kung ilang driver na ang hindi nagtatagal kay Madam Nat. Kaya payo ko sa'yo, ayusin mo ang kilos mo at pananalita mo para magtagal ka ng kahit 1 buwan lang. Payo pa nito sa kanya kaya napangisi na lang siya. Huwag kang mag-alala pare, wala rin naman akong balak na magtagal sa trabahong ito. Nakangiting tugo ni Yael. Nariyan na pala ang bagandang tigre, pabulong na sabi ni Bernard sa kanya saka pasimpleng humiwalay. Magaling ako magpaamo ng isang wild animals pare. Aniya pa na sinadyang palakasin ng boses kaya rinig ni Natasha ang kayabangan ng kanyang driver. Ako bang pinag-uusapan ninyo? Malamig niyang tanong sa mga ito habang ang mga mata ay matalim ang tinging ipinukol sa dalawa. Alam pa naman niyang chismoso si Bernard at siya ang madalas na topic ng mga ito. Hindi nga lang niya ito mapapaalis dahil driver iyon ng kaibigan niya. Gusto pa sana niyang sermonan ito pero nakalayo na ito sa kanya. Pumasok ka na sa loob at huwag ka na makipag-usap. Seryosong tura ni Yael sa kanya saka pinagbuksan siya ng pintuan. Inuutusan mo ba ako? Gulat niyang tanong dahil sa sinabi ng lalaki na tila ba may malaking papel ito sa buhay ni Natasha. No, pero kung hindi ka pa tumigil riyan sa pagtataray ay baka buhatin kita papasok sa loob at ikaw ang mamanihuin ko. Pagbabanta nito na wala man lang kangiti-ngiti. Namilog tuloy ang mga mata ni Natasha saka nag-init na naman ang mukha niya kaya hindi siya nagsalita pa at dali-daling pumasok sa pintuang binuksan ni Yael. Bakit ganito ako ka-affected sa kanya? Nagiging birdie pa ang utak ko. Kasalanan iyon ng video na yun eh. Inis na bulong niya sa sarili. May sinasabi ka, ay Cobra! Gulat na naibulalas niya dahil sa biglaang pagsasalita ng lalaki. Hindi niya namalayan na nasa front seat pala siya. Pumasok at ngayon nga ay katabi na nito ang arrogante at feeling close na driver at ang lapit pa na mukha nito sa kanya. Wanna see a real Cobra? Mapanuksong saad ni Yael. Humulma pa ang pilyong ngiti nito sa maganda nitong labi nang makita ang pamumula ni Natasha. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Bulyaw niya rito, sabay tulak sa dibdib ng lalaking driver. Ngunit anim mo na magnet naman ang palad niya dahil hindi na niya maalis doon nang makapa ang matigas nitong dibdib. Hinawakan ni Yael ang likod ng palad ni Natasha at giniya pababa sa kanyang puson. Nag-i-enjoy siya sa nakikitang kalituhan sa mukha ng dalagang amo. Ano bang ginagawa mo? Nauutal niyang sabi dahil sa pinaghalong emosyon. Natatakot siya at the same time nasasabik sa kapangahasang ginagawa ng kanyang driver. I'll drive you to heaven. What? Ani mo nang hihinang sabi ni Natasha. Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumadaloy sa kanyang kalamnan na nagmumula sa palad ni Yael na mahigpit na nakahawak sa kamay niya.
Gustuhin man niyang tumutol ngunit hindi niya magawa dahil sa lakas ng karisma ng lalaking ito. Do you feel it? Do you feel it? Anito na may nakakalokong ngiti habang marubrob ang mga titig kay Natasha. Sa larawan pa lang ni Natasha ay naakit na si Yael sa mataray na mukha ng dalaga at maging sa pag-uugali nito ay nagkaroon rin siya ng interes hanggang sa dumating ang puntong ito na namasukan na nga siya bilang driver ng dalaga. First time ni Yael na magkaroon ng kakaibang interes sa isang babae. Iba si Natasha, iba ang nais niya rito. Babaerong maituturing si Yael, walang matinong nakakarelasyon dahil sa ayaw niya ng commitment. Kahit pa umabot na siya ngayon sa 33 ay hindi pa rin niya nakikita ang babaeng magpapabago ng prinsipyo niya. Maayos ang buhay ni Yael sa ibang bansa. Kung hindi lang siya ginugulo ng abuelo niya na umuwi sa Pinas dahil sa negosyo nila ay hindi siya uuwi. Wala naman kasi siyang interes sa negosyong gustong ipamana sa kanya ng abuelo. Nagkaroon lang siya ng interes na umuwi nang makilala niya ang namamahala sa negosyo ng kanyang lolo. Sino ka ba talaga ha? Singhal ng dalaga at sa pilitang binawi ang kamay mula rito. Pero imbis na bitawan siya ng binata ay kinabig pa siya nito upang mas lalong mapalapit rito. Hindi niya napaghandaan iyon kaya naman ay nasubsob siya sa matigas na dibdib ng huli. Duda si Natasha sa identity ng lalaking ito. Tila ba may hidden agenda. Makikilala mo rin ako sa tamang panahon, baby. Anito na may makahulugang tingin sa kanya. Itinaas ni Yael ang kanyang kamay papunta sa baba ni Natasha at iniangat iyon upang magkasalubong ang mga mata nila. Napalunok ng sariling laway si Natasha nang mahuli ng mga mata ang mapulang labi ng binata. Bumaba pa ang tingin niya sa Adam's apple nito hanggang sa madako ang mga mata sa nakabukas na botones sa bandang dibdib nito. Kaya kitang-kita niya ang hindi ganon kakapalang balahibo nito sa dibdib. Muli siyang napalunok nang may gumapang na init sa kanyang kaibuturan. Inaakit kaya siya ng driver niya? Why not touch it? Ani Yael na tila nga tinutukso siya dahil sa boses nitong namamaos. Napalunok pa ulit si Natasha. Gusto niyang sabunutan ng sarili dahil hindi man lang niya magawang tumutol sa kalapastangan ng lalaki. Tila ba nagayuma siya ng kanyang driver. Nanghihina siya sa presensya nito. Nagwawala ang sistema niya at animo may naghahabulang kabayo sa puso niya dahil sa walang tigil na kalabog doon. Gusto na nga niyang latiguhin ang mga kabayo sa dibdib niya para tumigil. Mapayapang natutulog ang mga ito pero heto ngayon at ginising ng walang hiyang Yael na ito. Ginugulo lang nito ang sistema niya, ang puso niya. Kung sa mga nagdaang lalaki sa buhay niya, kung siguro ginawa nila ang ginawa ni Yael ay siguradong nasuntok at nasipa na niya. Pero sa pagkakataong ito, iba si Yael. Iba sa lahat. Ang animo kinikilig pa siya sa halip na madismaya o di kaya mandiri. Damn, you're so beautiful and seductive. I can't help myself, he said in a hoarse voice, and suddenly captured her face and kissed her kissable lips. Nanlaki ang mga mata ni Natasha at naistatwa siya. Pakiramdam ni Natasha umikot ang paligid niya at parang nag-iba ang dimensyon ng paligid. Hindi bago sa kanya ang mahalikan ng lalaki, pero itong pakiramdam na parang dinuduyan siya sa alapaap ay bago sa kanya. Ang malambot na animo cotton candy na labi ng lalaki ay nagbibigay fireworks sa madilim niyang landas. She liked it. She wants more of it. Hindi nakakasawa ang halik na iyon. Sa lahat ng sarap na natikman niya, ito yata ang pinakamasarap. Kung hindi kayang magpigil ni Yael, ay ganon rin si Natasha nang tugunin niya ang banayad na halik ng lalaki at ipinikit ang kanyang mga mata upang namnamin ang matamis nitong halik.
Napangiti si Yael sa pagitan ng kanilang mga labing magkahinang nang maramdaman ang pagtugon ng dalaga sa halik niya. Hindi niya ito inaasahan. Sa ugali ni Natasha, ang inaasahan niya ay ang itulak siya nito at sampalin, pero mali ang expectation niya. Bagkus ay tumugon nga ito na nagbigay sa kanya ng dahilan upang mas palalimin ang namamagitan sa kanila ng mga sandaling iyon. Sinubukan niyang ipasok ang dila nito sa loob ng bibig ni Natasha. Binigyan naman siya nito ng full access, kaya nagpang-abot ang kanilang naglulumikot na dila. Ayaw sana niyang bitawan ang mga labi ni Natasha, ngunit kapwa wala silang magawa dahil kinakapusan na sila ng hininga. "Darn, nakakaadik ang halikan," Yael whisper on her ears. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Natasha sa batok dahil sa ginawang pagbulong ni Yael. Ani mo bumalik ang katinoan ni Natasha, kaya nagawa niya itong itulak palayo sa kanya, saka umayos ng upo. Alam niyang hindi nakatakas kay Yael ang namumulang niyang pisngi dahil sa magkahalong hiya at init ng mukha dahil nadala siya sa kanyang kapusukan. She composed herself para ibalik ang sarili. Sinamaan pa niya ng tingin si Yael. "How dare you!" Tumaas ang kamay ni Natasha at handa nang lumanding sa pisngi ni Yael. Ngunit mabilis ang nagiging pagkilos ni Yael at nasalo ang kamay ng dalaga. Mas lalo lang natuwa si Yael sa nakikitang pamumula ng pisngi ni Natasha. Napansin rin niya ang pagtatagis ng bagang ng dalaga dahil sa inis. "I'm warning you. This is the first and the last." Matigas niya sabi rito. Gusto pa sana niyang idugtong ang salitang "you're fired", ngunit hindi niya nagawa. There's something in her na parang lumalambot kapag kaharap si Yael. Inirapan niya ang lalaki na mas kinangisi ng hinayupak, pero nandoon pa rin ang nakakatunaw na titig nito sa kanya. "Are you sure ayaw mong maranasan ng biyaheng langit?" Pilyo nitong sabi. Pakiramdam ni Natasha nag-aapoy na ang mukha niya. Bakit ayaw siyang tigilan ni Yael sa panggugulo nito sa sistema niya? He's driving her crazy. Tigilan mo ko, Yael. Ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ako. Sino ka ba, ha? Galit-galitan niyang saad. Actually, hindi naman talaga galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ginawa lang niya iyon para i-deny sa sarili na walang epekto sa kanya ang lalaki. Pero God, niloloko lang yata niya ang sarili niya. Ngumiti lang si Yael at umiling. Tila ba hindi kumbinsido sa pagsusuplada niya. Ni-start na nito ang engine ng sasakyan na para bang walang nangyari at wala itong ginawang kalapastanganan sa kanyang amo. Hindi na kumibo pa si Natasha at nanatiling tahimik habang ang isip at puso niya ay nagre-replay ang nangyari kani-kanina lang. Kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone at kunwaring abala roon. Pagkarating ni Natasha sa kanilang bahay ay agad na pumasok siya sa kanyang kwarto at nagkulong roon. Papailing na lamang si Yael sa isiping nahalikan niya ng walang tutol ang dalaga. Alam niyang naging mabilis siya sa ginagawang kapangahasan. Hindi naman siya ganito sa mga babaeng nagdaan sa buhay niya dahil siya ang ginaganon ng mga ito. Ang palay ang lumalapit sa manok, kumbaga. Sadyang mapanukso lang ang mga labi ni Natasha kahit na wala pa naman itong ginagawa. It looked like he was enchanted at ang nadama kanina habang magkahinang ang kanilang mga labi ay bago sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Natasha o mas tama sigurong sabihin na hindi siya nakatulog dahil binabagabag siya ng mga eksenang nakikita niya sa balintataw niya. Mga eksenang nangyari kagabi. Kasalanan iyon ng kanyang driver dahil sa kamanyakan nito. Naiinis tuloy siya para kasing kulang pa. Lumabas na siya sa kanyang bahay at dumiretso na sa parking lot. Nakasunod naman sa kanya ang kanyang katulong na siyang nagbitbit ng kanyang bag. "Bakit hindi pa nakahandang sasakyan?" Tanong niya sa katulong nang makita
na nakapark lang sa dulo ng garage ang kanyang kotse na dapat ay nasa labas na. Nasabi naman niya kay Yael ang schedule niya ngayon na kailangan niyang maging maaga dahil may meeting siya kay Mr. Ernesto, ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan niya. Ma'am, di ba po wala si Yael ngayon? Umuwi po siya kagabi. Anang katulong na parang sinasabi na alam ni Natasha ang pag-uwi ni Yael. What? Hindi ko alam yan. Kabago-bago nagagawa pang umabsent. Bakit walang nagsabi sa akin na absent siya ngayon? Inis niyang sabi. Sorry po ma'am. Akala ko kasi nakapagpaalam na siya sa inyo kaya hindi na rin po ako nag-abala pa na sabihin sa inyo. May himig na takot na sabi ng katulong, lihim na dinarasala na huwag magalit ng tuluyan sa kanya ang kanyang amo. Nagtagis ang mga bagang ni Natasha dahil sa inis. Inis dahil wala siyang driver o inis dahil hindi niya masisilayan ang gwapong mukha ng kanyang driver. Magkakatikim sa akin ang lalaking yun kapag nakita ko. Gigil niyang saad. Napalunok ng sariling laway ang katulong dahil kinakabahan siya para sa bagong driver. Sayang naman kung matatanggalan agad ito ng trabaho. Nakakapanghinayang ang magandang view na nakikita nila kapag nandito iyon sa bahay. Itawag mo ako ng taxi, bilis! Anito na mataas pa rin ang timbre ng boses. Agad namang tumalima ang katulong. Marunong naman siyang mag-drive pero hindi na niya magagawa pa ang magmaneho dahil sa phobia niya. Muntik na kasi siyang mamatay noon dahil sa aksidenteng nangyari. Kaya mula noon, hindi na siya kailanman humawak ng manibela. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Natasha ang pagtakas ng driver niya matapos siyang maisahan. Manyak na yun. Si Yael pa rin ang nasa isip ni Natasha hanggang sa makarating siya sa lugar na pagmimitingan nila ng boss niya. Good morning, Iha! Bati ng matanda na may maliwalas na mukha nang makita si Natasha. Umupo si Natasha sa bakanting upuan sa harap nito. Good morning din po, Lolo. Nakangiting ganting bati niya kay Don Ernesto. Lolo, iyon ang nais ng matanda na itawag niya rito dahil gusto umano nitong tawagin siyang ganon ni Natasha. Lalo na isa lang ang apo nitong babae. Salamat, Iha, sa pagmamanage ng maayos sa ating negosyo. Talagang maaasahan ka. Lagi pa naman akong wala pero kita mo naman at lumalago pa lalo ang ating restaurant. Tumataas ang sales natin at dumadami ang client dahil sa husay mong magpatakbo ng negosyo. So smart. Puri ni Don sa dalaga. Nababaka sa mukha nito ang kasiyahan. Hindi nyo naman po kailangan magpasalamat. Trabaho ko po iyon, Lolo, kaya dapat lang nahusayan ko. Maraming salamat din ho sa tiwala. Aniya na may matamis na ngiti sa labi. Kay Don lang niya at sa kaibigan pinapakita ang matamis na ngiti dahil para sa kanya, sila ang pamilya niya. And she will treat them special. By the way, Iha, nauna na nga ang aking apo na umuwi dito sa Pinas. Di ba kayo nagkita? Di ba siya naligaw dito? Pag-iiba ng usapan ng matanda. Sa tuwing nag-uusap sila ng Don ay laging binibida nito sa kanya ang kanyang babaerong mga apo. Pero ni isa sa kanila ay hindi pa niya nakita sa personal o di kaya nakakausap. Pero base sa mga kwento ni Don Ernesto ay halos kilala na niya ang mga ito, pati sa ugali at sa pagiging mapaglaro pagdating sa mga babae. 5 taon mahigit ba naman na kinikwento ng matanda ang tungkol sa kanila. Sorry po, Lolo, pero hindi pa po yata nadadaan sa restaurant ang apo po ninyo dahil wala pa naman po akong nababalitaan mula sa mga empleyado. Tanging sagot niya. Hindi bali, Iha. Kapag nahuli ko yun, isasama ko siya dito para magkakilala na rin kayo. Malay natin, kapag nakita ka niya, mabighani iyon at baka ikaw pa ang makapagpabago sa babaerong yun. Natatawang biro nito. Natawa na lamang si Natasha. Wala siyang balak na mag-babysit at alagaan at disiplinahin ang apo nitong womanizer. Mabait ang matanda at madalas itong dumadaing
kung paanong nag-aalala sa mga apo. Tulad mo ay mahilig rin siya sa kusina. Sa katunayan yan ay gusto niyang magtayo ng sariling restaurant. Ipapamana ko nga sana ito sa kanya pero ayaw niya. Dahil mas gusto ang sariling pinaghirapan. Iwan ko ba sa batang yun? Dugtong pa nito. Marami pang pag-uusap ang nangyari sa meeting nila Natasha, lalo na ang tungkol sa trabaho at ikakabuti ng restaurant. Pagkatapos ng maraming pag-uusap ay nagpasya ng tapusin ang kanilang meeting at pumunta na si Natasha sa kanyang opisina para gampanan ang trabaho. Bes, sasabay ka ba sa akin? Anang Trixie ng hapong iyon. Nasa labas na siya at naghihintay ng tinawagan niyang taxi. Pauwi na kasi sila at naikwento ni Natasha ang tungkol sa hindi pagsipot ng driver niya. Kaya ngayon, nagkukommute na lang siya. Nagpatawag na ako ng taxi, Trixie. Ngayon ka pa kasi nagsabi na nakatawag na ako eh. Aniya, muling nanumbalik ang inis niya nang maalala ang ginawa ng driver niya, ang hindi pagpapakita sa kanya ngayong araw. So unprofessional. Okay, ani Trixie. Hindi na siya pinilit nito. Alam rin naman ng kaibigan niya na ayaw niyang kinukulit siya, kaya kapag sinabi niyang wag na, ay hindi na ito magpupumilit pa. Bye! Paalam ni Trixie, saka nakipagbeso sa kaibigan at sumakay na sa sariling sasakyan. Pagkalayo ng sasakyan ni Trixie ay sakto namang pumarada ang taxi na nabook niya. Sasakay na sana siya nang may biglang humawak sa pusuhan niya. Sa akin ka na sumabay. Anang isang baritonong boses mula sa gilid niya. Kahit hindi niya ito lingunin ay alam niya kung sino ang humawak sa kanyang kamay. Kaya lang naman ito ang kanyang manyak na driver. Pero bakit gano'n na lang ang lakas ng kabog ng dibdib niya at ang pagwawala ng sistema niya? Bakit ka kinakabahan eh? Siya itong may kasalanan sa iyo. Kastigo niya sa kanyang sarili. Bumuga muna siya ng hangin para pakalmahin ang sarili, saka hinarap ang lalaking nakahawak sa kamay niya. She even raised her one brow para ipakita rito na naiinis siya dito. Bitawan mo ang kamay ko. Bibitawan ko lang to kung kusa kang sasakay sa sasakyan ko. Walang emosyong sabi ni Yael. Sasakyan niya? Anang isip ni Natasha. Sinamaan niya ito ng tingin. Ilang porsyento ang sayad mo at ang kakapala ng mukha mo? Nagpakita ka ba talaga sa akin? Kung umasta ka ay parang ikaw ang amo tapos naputol ang iba pa sanang sasabihin ni Natasha nang makita niyang nakasmirk si Yael habang nakatingin sa kanya, kaya hindi na niya natuloy ang kanyang susunod na sasabihin. Tapos, pilyong sabi nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi na malayan ni Natasha na napatulala siya pagkasilay ng mukha ni Yael. Magdamag at maghapon niya lang naman itong hindi nakita. Pero bakit mukhang dumoble ang kagapuhan ng ganyang driver? Lalo siyang napatanga nang mapansin ang kasuotan nito. Nakasuot ito ng long sleeve at naka-necktie pa. Kung hindi niya lang nabosesa na ang binata ay hindi niya ito makikilala sa unang tingin. Parang hindi na ito ang driver niya. Parang ibang tao dahil sa ganda at gara ng ayos nito. Miss, sasakay ka pa ba? Naiinip na tanong ng taxi driver na inarkilahan ni Natasha. Sandali lang, ani Natasha sa driver nang lingunin at ninitian ng matamis. Pugi din kasi ang driver at bata pa. Stop flirting with him. Stop flirting with him. Mas pugi ako dyan kaya sa akin ka na sumakay. Iritabling sita ni Yael sa dalaga. Ngayon na nga lang niya ito nakitang umiti pero parang sa ibang lalaki pa. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga dahil iba agad ang pumasok sa marumi niyang utak nang marinig ang salitang sasakyan. Labang ka lang ng isang paligo sa akin, pare. Nakangisi na kontra ng taxi driver. Huwag kang mayabang at huwag mo akong tawaging pare dahil wala akong kumparing bansot. At yung sinasabi mong lamang,
Hindi. Hindi lang paligo ang lamang ko sa'yo. Lamang ako sa'yo sa lahat ng bagay dahil girlfriend ko to. Aroganting sabi ni Yael sa taxi driver. Yael! Saway ni Natasha sa pinanlakihan ng mata ang binata. Napangisi naman si Yael nang lingunin niya ang babae. May dinukot siya sa kanyang bulsa at may nilabas na isang kulay sky blue na papel na nalukot sa binigay sa driver. Ayan, 3,000. Umuwi ka na. Sabi ni Yael dito na kinailing ng taxi driver. Saka tinanggap ang pera pero hindi pa rin ito umalis at mukhang nag-e-enjoy ito na tingnan si Natasha. Kaya nagdilim tuloy ang paningin ni Yael. Ano bang ginagawa mo, Yael? May kasalanan ka sa akin. Kaya ayaw kong sumakay sa'yo. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa binata at lalong namula ang pisngi dahil pa rin sa salitang sakay. Naiilang siya. Narinig mo? Ayaw sa'yo at sa akin niya gustong sumakay. Pagyayabang ng driver at nakangisi pa ito ng nakakaloko. Kinilabutan na napalingon si Natasha sa driver. Gusto niya sana itong sampalin dahil nabastusan siya sa binitawang salita ng huli. Nababastusan ka sa kanya pero kapag si Yael ang magsasabi ng ganon todo kabog yung dibdib mo at nakikiliti pa no? Nang aasar niyang sermon sa sarili. Lalong uminit ang ulo ni Yael nang makitang napatulala ng titig si Natasha sa mayabang na driver. First time niyang makaramdam ng ganon. Hindi niya alam kung dahil ba na insulto at mas gusto ng dalaga na iyon ang sasakyan kaysa kanya. Nakaramdam siya ng panibugho at bago iyon sa kanya. He never felt it before. Napahiyaw si Natasha sa gulat nang bigla siyang pangkuhin ni Yael. Lahat ng naroon sa paligid ay napatingin sa kanila. Sira ulo ka ba? Ibaba mo nga ako! Galit na hinampas ni Natasha ang balikat ng binata. Buti na lang talaga at trouser ang naisip niyang isuot ngayong araw. Dahil kung pencil cut ang naisuot niya, siguradong masisilipan siya sa ginagawang pagkarga sa kanya ni Yael na mukhang wala pang pakialam sa paligid. Wala ka talagang modo? Inangkin mo pa akong girlfriend mo, walang yaka? Nanggigigil sa inis ang dalaga nang pabagsak siyang inupo sa loob ng magarang sasakyan na hindi niya alam kung sino ang may-ari. Hindi na pinansin ni Yael ang pagbubunganga ng dalaga at nagtuloy-tuloy lang siya sa pag-ikot sa kotse at umupo sa driver's seat sa tabi ni Natasha. Ano na lang sasabihin ng mga taong nakakita sa ginawa mo at nakarinig sa sinabi mo? Tiyak na pagtatawanan ako ng mga yun. Patuloy ni Natasha at mukhang balewala lang sa binata ang ginagawa nito sa kanya. Ayaw niya sa lahat ay may skandalo ang sarili in public place, lalo na sa harap ng empleyado ng restaurant. Ano na lang ang sasabihin nila bukas? I don't care. Supladong sagot ng binata at pabalyang isinara ang pinto na nasa gawin nito. Natahimik bigla si Natasha na makita ang madilim na mukha ng binata. Bigla siyang naguguluhan sa inasta nito at sa itsura nito ngayon. So, siya pagalit. Pinatakbo na nito ang sasakyan. Bakit parang ikaw pa ang galit? Ako lang dapat ang nagagalit dito. Aniya na bumaba na ang timbre ng boses niya. Parang may kung ano sa isang bahagi ng isip niya na huwag galitin lalo si Yael. Sa unang pagkakataon ay na-under siya ng isang tao sa emosyon at sa lalaki pang ito na hindi niya kilala ng lubusan. Worst pa ay kahapon niya lamang ito nakilala. Gusto mo talagang sumakay sa lalaking iyon, ha? Sa lubong ang kilay na tanong ni Yael nang sulyapan siya nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang napatitig sa mukha ng antipatikong binata. Ang bastos mo! Naibulalas niya nang makabawi. Inapakan ni Yael ang brake ng sasakyan kaya tumigil sila sa lugar na may kadiliman at wala masyadong tao. Alin ang bastos dun? Nagtatakang tanong ni Yael nang harapin siya nito. Wala. Mabilis niyang bawi at umiwas ng tingin kay Yael. Ramdam na naman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Utak lang naman niya ang bastos at kasalanan iyon ng kaibigan niya. Mula nang makapanood siya ng porn video, ay nagiging green-minded na siya. Bakit ka namumula?
Natatawang tanong ng binata. Shit, bakit ang hot niya? Naibulong ni Natasha sa kanyang sarili nang marinig ang mahinang tawa ng binata. Ayon na naman ang mga daga sa kanyang dibdib at naghahabulan. Kahit pangalan lang nito ang mabigas ay nakakabit sa kanyang pakiramdam. Ibinaling niya sa labas ang kanyang paningin at hindi na umimik. Look at me. Mando ni Yael sa dalaga. Hindi siya kumibo at tila walang narinig. Ayaw na nga lang niya itong kausap. Wawala lang sa wisyo ang tibok ng puso niya. Nang ayaw pa rin siyang pansinin ng dalaga, inalis niya ang nakakabit na seatbelt sa sarili at umusog palapit sa dalaga. Hinalikan niya ay ang batok ng dalaga nang ayaw pa rin itong humarap sa kanya. Ramdam niya ang paninigas ng kalamnan nito sa kanyang ginagawa. Nang maramdaman ni Natasha ang halik ng binata sa kanyang batok, ay agad na gumapang ang tila kuryente sa kanyang bawat himaymay. Yael, tumigil ka! Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, ang naramdaman ng dalaga ng mga sandaling iyon. Tutol ang isip pero hindi nakikisama ang puso, lalo na ang buong katawan sa kapangahasan muli ng kanyang driver. Parang walang narinig ang binata at pinagapang pa ang halik mula sa batok patungo sa liig ng dalaga. Para siyang nalango sa kakaibang bango na nasasamyo niya sa dalaga. Baka may makakita sa atin, Yael. Nanghihina niyang sabi. Hindi na niya alam kung saan pa siya huhugot ng lakas, gayong tinangay na ni Yael lahat. Kahit nakaupo siya, ay damang-daman niya ang panghihina ng tuhod niya. I love it when you call my name, honey. Tila nababaliw na anas ni Yael. Mas lalo lang kasing nabubuhay ang pananabik niya sa dalaga sa tuwing sinasambit ang pangalan niya. Kagabi pa siya walang tulog dahil ginugulo ng babae ang isip niya at laging nagiinit ang pakiramdam niya sa tuwing naaalala ang pinagsaluhan nila noong nagdaang araw. Maras niyang iniharap ang dalaga sa kanya, saka siniil ng halik sa labi. Yael, sambit ni Natasha sa pagitan ng kanilang labing magkahinang. Nadadarang na rin si Natasha at tuluyang nawawala na sa katinuan dahil sa pinaramdam sa kanya ni Yael. Hindi na niya kaya pang labanan ang tinatanggi ng isip dahil tila may sariling utak ang kanyang mga kamay at kusang pumulupot sa batok ni Yael. Mapusok na tinugon ni Natasha ang maalab na halik ng binata. You're driving me crazy. Anas niya habang sarap na sarap sa labi ni Natasha na sinisip-sip pa ang ibabang bahagi nito kung saan-saan na rin dumako ang kamay ng binata at hinahaplos ang buong katawan ni Natasha hanggang sa makapan niya ang malaking umbok sa dibdib nito at marahan niyong pinisil na siyang kinaungol ng huli. Hindi pa nakontento si Yael at gustong damhin ang mainit na balat ng dibdib ni Natasha. Kaya mapangahas na pinasok ni Yael ang kanyang palad sa loob ng damit at pinasok sa loob ng bra at nilaro ng daliri ang koronang nakatayo sa tuktok niyon. Napapaliyad si Natasha sa nanunuot na init ng palad ni Yael na mas lalo lang nagpabaliw sa kanya. Gusto niyang magwala sa sarap na nararamdaman na pinapadama ngayon ni Yael sa kanya. Ang kiliting hatid niyon ay tila ba posporo na sumindi at nagbigay init sa kanyang katawan. She's now on fire. Handa na siyang makalimot at magpatangay sa ligayang gustong pagdalhan ni Yael sa kanya. Yael, paungol na sambit niya sa pangalan nito. Hindi niya alam kung paanong pagtugon ang gawin niya dahil hindi pa naman niya nararanasan ng ganito. Relax, baby. I know that this is your first time and I'll make it special and memorable to you. Ani Yael na bahagyang nilayo ang kanyang labi sa labi ng dalaga at pasimpleng dinampian ng halik ang bawat sulok ng mukha nito. Muling sinakop ng binata ang namumula at nakaawang na labi ni Natasha at muling siniil ng halik at buong puso namang tinanggap niyon.
Patuloy na nilaro ni Yael ang kanyang mamula-mulang korona, kaya hindi niya na magawang pigilan ang mapapaliyad ng todo. Do you like it, huh? Mapanoksong saad nito nang pakawalan nito ang labi niya. Napangisipa siya ng kabigin siya ni Natasha at ito na mismo ang sumiil sa kanya ng halik. Hey, hey, you're on fire. Natatawa niyang sabi nang ilayo niya ito. Namumungay ang mga mata niyang tumitig sa binata at marahang tumango bilang sagot. Hindi na rin siguro masama kung dito na niya isuko ang kanyang bataan. Bahala na. Wala na siyang magawa. Hindi siya papayag na walang mangyari sa kanila ngayon. Ginising ni Yael ang natutulog niyang kalandian. Do you want more? Dugtong pa ni Yael na siyang-siya sa nakikitang init sa mga mata ng dalaga. Animo batang tumango ng sunod-sunod si Natasha. Naramdaman naman niya ang paggapang ng palad ni Yael pababa sa kanyang tiyan. Napapikit siya sa nadaramang kiliti. Dumako ang mga labi ni Yael sa kanyang punong tainga. Kaya mas lalo lang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo nang maramdaman ang nanunuot na init ng hininga nito sa kanyang punong tenga. Say it, baby. Say it that you like it. Say it that you want it. Anas nito. Ha? Inosinteng sabi nito. Yael chuckled and touched her lips with his fingertip while his other hand is on her legs. Come on, baby. Gusto kong marinig ang matamis mong ungol habang tinatawag ang pangalan ko. Nang aakit niyang demand sa dalaga at dahan-dahang itinaas ang blosa ng dalaga. Walang pagtutol mula kay Natasha ang ginawa ni Yael. Tuluyan na siyang natalo ng init at nawawala na sa sariling katinuan. Kapwa na sila, walang pakialam sa paligid. Tainted ang bintana ng sasakyan at kumakagat na rin ang dilim kaya malaya silang gawin ang gusto nilang gawin sa loob ng sasakyan. Napalunok si Yael ng sariling laway nang tumambad sa kanyang paningin ang malusog at matayog na kayamanan ng dalaga. Mas lalo lang niyang gugustuhin na maangkin ito. Nagwawala na rin ang kanyang alaga sa loob ng kanyang pantalon at gustong-gusto nang kumuwala. Patunay ang paninikip ng pants niya. Maingat niyang hinawakan ang isang dibdib ng dalaga at dahang-dahang pinaalpas ang kapirasong tela na nakatabing doon. Amazing! Puri nito habang nagniningning ang mga mata at mabilis na sinubo ang utong nito. Isang impit ng ungol ang kumawala sa bibig ni Natasha nang maramdaman ang mainit na bibig ni Yael na ngayon ay todo sipsip at dila sa kanyang naninigas na utong. Napapapikit at napapatingala na rin siya dahil sa kakaibang kiliti na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Napaangat ang isang binti ni Natasha nang humaplos doon ang isang kamay ni Yael. Kahit may telang nakabalot sa kanyang balat ay ramdam pa rin niya ang init na hatid ng palad ng binata. Yael, padaing niyang tawag sa pangalan ng binata. Hindi na niya napigilan ang malikot na kamay nito nang buksan nito ang zipper ng kanyang pantalon. Kasunod niyon ay ang pagpasok ng kamay sa loob ng kanyang undies. Kung masarap ang ginawa nitong paghaplos sa labas pa lang ng trouser niya, ay mas may isasarap pa pala ito ngayong nakapasok na sa loob ang mapangahas nitong kamay. Ramdam niya ang maingat na paghagod ni Yael sa kanyang hiyas na totoo ngang nakakabaliw. Ngumiti ng simpatiko si Yael nang makapana basa na ang hiyas ng dalaga. Abala pa rin ang isa niyang kamay sa paglamas ng dibdib nito habang ang isa ay sa hiyas ng dalaga. Shit, Yael! Ungol niya nang sumagi ang daliri ni Yael sa kanyang clit. Parang nanginginig siya sa tuwing nangyayari iyon. Hindi niya pa alam kung sisigaw ba siya sa sarap o ano. Inihahanda ko lang ito bago kita angkinin. Anas ulit ni Yael na hindi man lang nag-abalang itigil ang ginagawa. Bagkos ay mas lalo lang nitong pinapaapoy ang dalaga.
Halos pumasok na rin sa loob ng butas ang isang daliri ni Yael dahil sa dulas. Mas lalo lang kasing dumarami ang katas sa bawat hagod ng binata. Ngayon niya lang naintindihan ang babae na nasa porn video na napanood niya kung bakit ganon ito kabaliw kung makaungol, kasi ganito pala kasarap. Iminulat ni Natasha ang kanyang mga mata at sinalubong ang nag-aapoy ng mga mata rin ni Yael. Kanina pa ba siya pinagmamasdan nito habang nakapikit at sarap na sarap? First time ko ito. Tapos, dito mo lang ako hahalayin? Nagawa pa niyang magreklamo sa kabila ng panay liyad sa katawan at sa nagbabadyong ungol na pilit niyang pinipigilan. Narinig pa niya ang mahinang tawa ng binata. Parang musika sa tainga ni Natasha ang mahinang tawang iyon. Ito ang halay na magugustuhan ng biktima. Nito sa kamarahas na hinubad ang natitirang saplot ni Natasha sa katawan. Nakaramdam na ng hiya ang dalaga nang maramdaman na wala na siyang saplot kahit isa. Kakasya ba tayo dito? Kinakabahan na tanong niya dito. Hindi niya kasi alam kung anong posisyon ang gagawin nila para magkasya sa upuan lang. Selly, ako ang bahala. Kahit maliit na butas ay kaya kong pagkasyahin at pasukin. Pilyong tugon ng binata sa dalaga. Gulat na napahiyaw si Natasha nang biglang hilahin ni Yael ang kanyang dalawang binti at itinaas iyon at ipinatong sa hubad na nitong balikat. Ang sumunod na nangyari ay kinapanlaki ng mga mata ng dalaga nang makitang sinobsob ni Yael ang kanyang mukha at sumisid sa basa niyang kabibe. Napatingala si Natasha at umawang ang bibig at halos mabaliw sa kakaungol dahil sa kiliti. May isasara pa pala talaga ang kamay ni Yael. Hindi malaman ni Natasha kung pipigilan ba ito sa ginagawa nitong paghalik sa kanyang perlas ngayon. She just moaned wildly and pulled his hair. Patuloy lang ang dila ng binata sa pagtampisaw sa lawa ng dalaga. Sobrang nag-enjoy siya sa ginagawa, lalo na nang magmura ang dalaga dahil nasarapan sa kanyang ginagawa. Bihira niya lang gawin ang kumain ng hiyas ng kaniig at ngayon niya lang gustong pasayahin ang babae sa ganong proseso. Kahit nalalasahan na niya ang kakaibang katas nito, ay patuloy pa rin siya. Yael, naiiha ko. Daing ng dalaga nang may maramdamang namumuo sa puson na gusto nang sumabog. Agad na tumigil si Yael at pinaupo sa kanyang kandungan ang dalaga. Hindi alam ni Natasha kung paano nahubad nito ang sariling pantalon. Naramdaman na lang niya na may matigas na nakatutok ngayon sa bukana ng kanyang pagkababae. Baka sa kanyang namumungay na mata ang kaba sa kaalaman na isusuko na ang bataan sa binata. Pero nanaig ang labis na pananabik na mapakawalan ang init na namumuo sa kanyang pagkababae. Relax. Sa una lang masakit, okay? Masuyong hinalikan nito sa labi ang dalaga. Hinawakan sa magkabilang baywang at iginiya sa kanyang naghuhumindig na sandata. Torture para sa kanya ang ginagawa na pagkilos ng mabagal. Kay Natasha lang talaga siya naging maginoo sa pakikipagtalik at sa alanganing lugar pa. Ang sakit. Daing ng dalaga at napakapit ng mahigpit sa balikat ng binata. Sa unang tangka pa lang na pagpasok ng panauhin sa kanyang bukana, gusto na niyang bumaba pero mahigpit ang hawak ni Yael sa kanyang magkabilang balakang. Muling nilaro ni Yael ang konti lang dalaga upang lalong basain ang lagusan bago sinubukang muling ipasok ang galit niyang alaga sa masikip na kuweba. Sa ikalawang pagkakataon ay sa pilitan na niyang ipinasok ang sarili kasabay sa paghalik sa labi nito upang maibsan ang sakit. Napaluha sa sakit si Natasha at nakalmot ang balikat ng binata dahil sa sakit na nadarama. Nakagat pa niya ang labi nito. Hindi muna kumilos si Yael upang sanayin ang masikip na pintuan ng dalaga. Naawa siya dito nang makita ang luhang umalpas sa maganda nitong mga mata. Alam niyang kasalanan niya at lalo
itong nahihirapan dahil sa posisyon nila. Pero hindi niya kayang pigilan ang sarili para siyang mababaliw kapag hindi na isakatuparan ang nais ng kanyang katawan. Tinuyo niya ang luha sa mga mata ni Natasha at sa mukha nito sa pagitan ng matamis na halik. Okay na ako. Nahihiyang ngiti ang sumilay sa labi ni Natasha pagkalipas ng ilang minuto. Ramdam niya ang kabuuan ng binata na pumuno sa kanyang pagkababae. Are you sure? Malambing na tanong ni Yael habang hinahaplos ang dalawang malusog na papaya nito. Tumango ang dalaga at siya na ang kusang humalik sa lalaki. Dahan-dahang iginiling ang balakang sa ibabaw ng binata. Noong una ay hinahayaan lang siya ng binata sa ginagawa niya. Nang hindi na ito nakapagtimpi ay muling humigpit ang pagkakahawak sa magkabila niyang balakang. Panay ang ungol niya nang iangat ang binata ang kanyang balakang pataas at baba sa kandungan nito. Ang sakit ay tuluyan nang nawala at pumalit ang kakaibang kiliti at sarap na hindi niya mapangalanan. Sinalubong niya ang bawat ulos nito nang makapag-adjust ang katawan habang nakayakap ng mahigpit sa balikat ng binata. Napahinghing siya nang isubo ni Yael ang isang pinkish nipple niya. Nakakabaliw ang intensidad na sensasyong lumulukob sa kanyang buong katawan ngayon. Nablangko na ang isipan kung nasaan sila at ang tanging nais ngayon ay maabot ang lugar na pagdadalahan ni Yael sa kanya sa rurok ng ligaya. Hindi na rin mapigilan ni Yael ang mapaungol dahil sa sarap. Ramdam niya ang masikip at mainit na kaloob-looban ng kaniig. Tinulungan na niya ito sa pagkilos hanggang sa sabay nilang naabot ang biyaheng langit. Parehong habol ang hininga nang humupa ang init ng kanilang mga katawan. Hindi agad nakababa ang dalaga sa kandungan ng huli dahil ayaw nito. Nais pa umano nitong namnamin ang katatapos lang nilang pag-iisa. Ang binata mismo ang nagsuot ng kanyang damit maging ang panloob. Noong una ay tumanggi siya dahil bigla siya nakaramdam ng hiya dito. Ngayon niya lang naisip na hindi pa niya kilala ang buong pagkatao ng lalaki. Pero binigay niya agad ang sarili dito. We will talk tomorrow, okay? Kinintalan niya ng masuyong halik sa noo ang dalaga bago pinaandar ang makina ng sasakyan. Hindi na malaya ni Natasha na nakatulog na pala siya dahil sa pagod kanina. Nagising na lamang siya nang maramdaman na binuhat siya ng binata papasok sa kanyang silid. Hindi na nagtanong ang katulong na makita ang amo na buhat ang driver nito. Nang maihiga na ang dalaga sa kama ay hindi napigilan ni Yael na angkinin muli ito. Walang pagtutol mula sa dalaga. Kung kaya naging mapangahas ang huli, hindi na nila nagawang maghapunan dahil ang isa't isa na lamang ang ginawa nilang hapunan. One more? Nakangising tanong ni Yael matapos ang 5 round. Grabe ka, hindi ka pa ba napapagod? Nanlalata na hinampas niya ito sa braso. Tumawa lang ang huli at niyakap ang kanyang hubad na katawan ng mahigpit. Thank you, bulong ni Yael bago tuluyang nakatulog. Dala ng pagod ay nakatulog na rin si Natasha na may ngiti sa labi at tinanghali pa nga ng gising. Ang hudyo na yon, nawala na naman ng parang bula. Paika-ika na naglakad si Natasha patungong banyo. Wala na si Yael sa kanyang tabi nang siya ay magising. Ayon sa katulong niya ay maaga itong umalis. Aray, para akong inararo magdamag. Oo nga pala. Inararo nga pala talaga ako. Hawak ang balakanga at dibdib na reklamo ng dalaga. Humanda ka talagang lalaki ka kapag nagpakita ka. Hindi ka na makakaulit. Feeling mo naman ay hahalayin ka pa ulit ng lalaking iyon matapos kanya makuha ng walang kahirap-hirap. Anang isang bahagi ng utak niya. May bumalatay tuloy na sakit sa kanyang puso. Sa isiping iyon lang talaga ang nais ni Yael sa kanya. At ngayong nakuha na nito ay hindi na iyon magpapakita sa kanya. Gentleman siya. Anang kabilang bahagi ng utak niya na umaasa na may gusto sa kanya si Yael at babalik ito sa piling niya. So lahat ng ahalay sa iyo na gentleman ay pagbibigyan mo ng ganon. Buwisit ka! Tumahimik ka!
Parang baliw lang ang dalaga na kinakausap ang sarili sa harap ng salamin. Hindi ito maaari. Isa lang siyang driver. Tapos, itatapon na lang niya ako matapos matikman? Ako si Natasha. Nasa akin na ang lahat. At kung kinakailangan ko siyang bilhin upang masakyan ko anytime ay gagawin ko. Mukhang nahihibang nakausap ni Natasha sa kanyang sarili. Pero isa pa sa gumugulo sa kanyang isipan ang dalang kotse ni Yael at ang pananamit nito kahapon. Maging ang gamit nitong pabango ay alam niyang hindi iyon basta cologne lang. Ma'am, kanina pa po dumating si Yael at hinihintay ka sa parking lot. Biglang nawala ang tampong nadarama para sa binata nang marinig ang katulong. Inutusan niya ito na paghintayin ang driver at minadali na ang pagligo. Nasasabik siyang makita ito. Halos takbuhin na ni Natasha ang kinaroroonan ni Yael. Hindi na rin siya nag-abalang pumili ng isusuot kasi gusto niyang bumagay siya sa simpleng buhay ng binata. Napaawang ang labi ng katulong pagkakita sa masungit niyang amo. Kahit wala itong makeup sa mukha, ay lalo itong gumanda at mukhang blooming. Hindi rin ito nakabulyaw sa pag-utos sa kanya. Parang sinapian ng anghel ang amo nila. Hey, baka mabinat ka. Puno ng kapilyuhan ang ngiti at titig ni Yael sa dalaga. Ouch! Daing ni Yael nang kurutin siya ng dalaga sa tagiliran. Napapahalakhak na rin ito. Gago ka, pinapakaba mo ako. Naniningkit ang mga mata ng dalaga sa inis dito. Akala mo tataguan na kita matapos kong matikman ang berhen mong hiyas? Pabulong niyang anas at pinigilan ang sariling tumawa. Ang bibig mo! Pinandilata ni Natasha ng mga mata ang binata at lumingon sa paligid. Baka may nakarinig kasi. Muling humalakhak si Yael at musika iyon sa pandinig ng dalaga. She was already enchanted by him. Come on, huwag ka nang magalit at baka pumangit ang first baby natin. Nilambing niya ang dalaga at ninakawan ito ng halik sa pisngi. Kinilig si Natasha sa simpleng biro ng binata. May edad na rin naman siya kaya walang masama kung magkaanak agad sila. Kontento na muna siya sa kung anong relasyon mayroon sila ng binata. Kahit matatawag itong walang label ay ayos lang sa kanya. Basta laging ganito si Yael sa kanya. Ang importante sa ngayon ay hindi siya tatakasan nito. Kung tungkol naman sa pamilya niya ay independent na siya sa buhay. Broken family siya kaya hindi siya close sa pamilya niya. Nasanay na siyang mamuhay mag-isa at naging maayos ang buhay sa sariling pagsisikap. Hintayin mo ako mamaya pag uwi mo. Bili ni Yael sa dalaga habang nagmamaneho. Bakit? Saan ka naman pupunta? Pagkahatid mo sa akin, may iba ka bang babae? Nalungkot si Natasha sa huling tanong sa binata. Na-realize din niya agad kung tama ba ang huling sinabi. May karapatan ba siyang magtanong ng ganon? Hindi niya pala dapat na tinanong yun. Baka magalit pa si Yael at iwan siya. Huwag kang magselos dahil wala akong ibang babae. Ikaw lang. Inabot nito ang tungki ng ilong ng dalaga at mahinang pinisil. Animo bunutan naman ang tinig sa lalamunan na si Natasha. Hindi ako nagsiselos, no? Nakaingos niyang tanggi sabay paling ng mukha sa bintana upang maitago sa huli ang galak na nadarama. Marami ang nambobola sa kanya noon pero ngayon lang siya kinilig ng ganon sa kaalaman na tinuturing siyang espesyal na babae sa buhay nito. Talaga? Nakangiting tanong ng binata dito. Kung hindi ka nagsiselos, kiss mo nga ako? Hamon ni Yael sa nagsusungit na naman na dalaga. Ayoko nga. Masakit pa ang bukong katawan. Nakalabi na tugon nito sa binata.
Kiss lang hinihingi ko, baby. Ikaw ha, ang aga pa para pag nasaan mo ko. Tukso nito sa dalaga. Mabilis niyang tinapunan ang tingin ng mukha nito at napangisi siya nang makitang namumula na naman ang pisngi ng dalaga. Kasalanan mo kung bakit naging green ang utak ko. Nakanguso pang pagsusungit nito. Gustong gusto niya ang endearment nito sa kanya, ang baby. Nakasuot lang ng simpleng polo shirt ang binata at pasimple niyang sinilip ang dibdib nitong nakikita dahil nakabukas ang botones. Napailing na lang si Yael habang nagmamaneho. Kung wala lang siyang importanteng lakad ngayon ay baka nailiko na niya ang sasakyan. Nakontento na muna siya sa paghawak ng isang kamay sa palad ng dalaga. Ipinatong niya iyon sa kanyang hita. Wala mang linaw ang relasyon nila ay magkasundo sila sa bagay na ito. Hindi siya mahilig sa mabulaklak na salita. Mas lalong hindi siya marunong manligaw. Ipaparamdam na lamang niya dito kung ano ang kanyang nararamdaman para rito. Bago pinagbuksan ng pinto ang dalaga ay kinamig niya ito sa batok at binigyan ng nakakapugtong hiningang halik. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Nakangiting kumaway si Natasha sa binata. I will, baby. You too. Please be careful. Kindat pa nito bago bumalik sa driver's seat. Napakamot sa batok si Natasha nang maalala na kotse niya ang gagamitin ni Yael kung saan man ito pupunta. Mahal niya ang sasakyang iyon at kahit sa kaibigan ay hindi niya pinapahiram o sa kamag-anak. Well. Finally, mukhang may nakabihag na sa pihikan mong puso. Nakangiti ang kaibigan na umakbay kay Natasha nang salubungin ito. Nakita nito kung paano maghalikan ng dalawa, plus hinayaan pa ng kaibigan na gamitin ng lalaki ang sasakyan nito. Tingin ko, siya na nga ang destiny ko. Maging ang mga mata ni Natasha ay nakangiti pagkaharap kay Trixie. Nahuli na siya nito at wala na siyang lusot kaya hindi na niya i-deny. Mas mabuti na nga may paglalabasan siya ng kilig niya at baka sumabog pa siya kung itatago. I'm so happy for you, Bess. By the way, nakailang round kayo? Pili ang tanong ni Trixie. Sa kilos ng kaibigan, ngayon ay alam niyang nakarami ito. Obvious ba? Kagat ang ibabang labi na balik tanong niya kay Trixie. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Tumawa ng malakas ang huli at niyakap ang kaibigan. Sa wakas, hindi ka na virgin at nakahabol ka sa huling biyahe. Bulong ni Trixie at tinapik sa balikat ang kaibigan. Humirit pa ito ng tawa. Sira! Natawa na rin si Natasha. Basta ang alam niya ay na love at first sight siya kay Yael. 2 linggo na ang lumipas mula nang magkakilala ang dalawa at hindi nagtatanong si Natasha tungkol sa pagkatao ni Yael. Lolo, please, hayaan mo muna ako sa gusto ko. Malapit nang maubusan ng pasensya si Yael dahil sa makulit niyang abuelo. Mula nang malaman nito kung nasaan na siya ay hindi na naman siya tinigilan nito sa pangungulit. Nahawakan na ang isa nitong negosyo. Kung ayaw mo talaga, sa iyong pinsan ko na lamang ipamahala ito. Tiyak na matutuwa iyon lalo na at maganda ang manager doon. Himig na uubusan na rin ng pasensya si Don Ernesto sa panganay niyang apo. Pinag-aralan ng matanda ang reaksyon ng apo. Lihim siyang napangisi nang matigilan ito at napaisip. Alam niyang ginupit nito ang litrato na nasa loob ng kanyang drawer. Magaling magtago ng tunay na damdamin ang binata, pero alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan nito bukod sa sarili nitong negosyo. Lagpas na sa kalendaryo ang edad nito kaya nag-aalala siya. Puro tikim ng babae lang ang ginagawa nito at naipagpasalamat niyang hindi niya katulad na may anak sa iba't ibang babae noon. Aalis na po ako, ang tanging sagot ng binata.
Nagdadalawang isip na siya ngayon na tanggihan ang alok ng abuelo nang maisip ang dalaga na nagpatino sa mapaglaro niyang puso. "Hello, Vincent!" Napatigil sa paghakbang si Yael nang marinig kung sino ang kausap ng abuelo sa telepono. Mukhang hindi nga ito nagbibiro na ipasa sa kanyang pinsan ang tinanggihang pamana nito sa kanya. Bumalik siya at nagreklamo sa abuelo. "Lolo, bakit siya?" "Why not him?" Nakaarko ang kilay ng matanda na tanong nito sa kanyang apo. "Alam mo namang matinik yung sa babae." "And so?" Parang teenager na tanong muli ng Don sa apo. "Never mind, alis na po ako." Baka sa boses ni Yael ang inis sa abuelo. Tumawa ng mahina ang Don habang sinusundan ng tingin ng apo. Alam niya na kakagat din sa kanyang pain ito kapag itinuloy niya ang plano. Hindi mapakali si Yael sa harap ng mga tao na kamiting niya ngayon. Inilalahad sa kanyang harapan kung ano ang dapat gawin sa uumpisahang building na itatayo niya. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa kabilang ibayo kung nasaan si Natasha. "Excuse me." Paalam niya sa isang engineer at dinayal ang numero ng opisina ng naturang restaurant. "Hello, good afternoon. Maari ko bang makausap si Natasha?" Formal na nakipag-usap si Yael sa nagpakilalang sekretary ni Natasha na nasa kabilang linya. "Sorry po sir, nasa opisina po ni Don Ernesto si Ma'am Nat." Magalang na sagot ng kausap. "Maari ko bang malaman kung sino pa ang naroon na kausap niya ngayon?" "Sino po ba kayo sir?" Nang iintrigang tanong nito sa lalaki. "Damn it! Just answer my question, will you?" Hindi napigilan ni Yael ang pagtaas ng kanyang boses. "Si Sir Vincent po." Animo na tatarantang sagot naman ng nasa kabilang linya. Hindi na niya pinatapos ito sa pagsasalita at pinutol ang tawag. Na maalam siya sa mga naroon at pinaharurot ang sasakyan pabalik sa restaurant. Hindi siya makakapayag na mapalapit ang mas babaero pa sa kanya na pinsan kay Natasha. Lalo't alam niyang pasok sa panlasa nito si Natasha. Natasha is too fragile. Baka maangkin rin siya ni Vincent. Baka mahulog ito rito. Hindi alam ni Natasha kung bakit bigla siyang pinatawag ng Don sa opisina nito. Lalo siyang nagulat nang may maabutan doon na isang gwapong lalaki. Ang akala niya kanina nang nakatalikod dito ay si Yael. Hindi niya maiwasang ipagkumpara ang dalawa, lalo na at may pagkakahawig sila. "Lolo, bakit ngayon ko lang nalaman na may maganda ka ditong tinatagong dilag?" Simpatiko ang ngiti ni Vincent at hindi na hiniwalayan ng tingin ang nahihiyang dalaga dahil sa hayagan niyang pagpakita ng pagkagusto dito. "Trabaho ang pag-uusapan natin, iho, kaya kita pinatawag dito." Naiiling na saway ni Ernesto sa isa pang babaero ding apo. Nakipagkamay si Vincent sa dalaga at mukhang ayaw pa nitong pakawalan ang palad ng huli. Napakagatlabi pa si Natasha dahil sa ilang at hindi niya malaman kung ano ba ang magiging reaksyon dahil mukhang may gusto sa kanya ang lalaki at kahit nagwapo ito ay nandidiri siya sa mga titig nito. Iba kay Yael. At saka, hindi naman niya pwedeng sipain ito dahil mukhang isa ito sa mga apo ni Don Ernesto dahil sa pagtawag rin ito ng lolo. "I know na single ka pa. Ako rin ay single pa." Kumindat pa ito sa dalaga. Grabe ang pogi sana kaso sobrang flirt-ill. Bulong ni Natasha sa sarili. Yael din naman flirt at mas mabilis pa pero may amor sa akin.
pinag-anang isang bahagi na naman ng utak niya. Napatitig si Natasha sa kaharap nang maalala si Yael. Bukod sa magkahawig ang dalawa ay hindi rin magkalayo ang edad. "She's already taken, so back off." Gulat na napalingon ang dalawa sa lalaki na basta na lang pumasok at hindi kumatok. Si Ernesto ay nagbubunyi ang kalooban sa saya dahil gumana ang plano. Hindi na siya nagulat sa biglang pagsulpot ni Yael ngayon. Alam niya ang mga katulad ni Yael na playboy kapag ito ay nagmahal. Iba rin magselos, handang isugal lahat. He was once a womanizer when he was young back then, kaya alam niya ang bagay na iyon. Tila natuklaw naman ang ahas si Natasha pagkakita kay Yael at baka sa mukha nito ang galit na nakatingin sa magkahawak na kamay nila ni Vincent. Ayaw pa rin kasing bitawan ni Vincent ang kamay ng dalaga. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Natasha sa binata nang mapatingin rito. Ngunit hindi siya pinansin nito bagkos ay nagtuloy-tuloy ito sa pagpasok sa opisina. "Pinsan, kumusta?" Bati pa ni Vincent na hindi man lang pinansin ang galit sa mukha ni Yael. "I said back off." Flat ang tono ng boses ng binata at blanco ang tinging ipinukol sa pinsan. Agad naman na binawi ni Natasha ang kamay na hawak ni Vincent at nilapitan si Yael. "Ano bang ginagawa mo? Sila ang may-ari ng restaurant na ito kaya huwag kang magsalita ng ganyan." Pabulong na sikmat ni Natasha sa binata at hinila ang kamay nito upang palabasin sana. "I don't care." Napamulagat ang mga mata ni Natasha dahil sa lakas ng boses ni Yael. Nilingon niya ang dalawa. Hihingi sana siya ng sorry ngunit hinatak siya ni Yael sa kamay papalapit dito. Nanatili ito sa kinatatayuan at ito na ngayon ang nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. "Nagbago na bang isip mo, iho?" Malapad ang ngiti ng Donna na nakatingin kay Yael. Naguguluhan si Natasha sa mga nangyayari. Bakit tinawag ni Vincent na pinsan si Yael at ang paraan ng pakikipag-usap ni Don Ernesto sa kanya ay as if magkapamilya sila. "Alam mo po talaga kung paano ako mapapasunod sa nais mo." Palatak na sagot ni Yael sa abulo. "Lolo, wala na pong bawian." Kunwari ay nagtatampo si Vincent sa matanda. Ang totoo ay kinasabot siya ng pasaway din niyang abulo. Gusto umano nitong masiguro kung anong mayroon sa dalawa na magkadikit ngayon sa kinatatayuan. "Magkakilala kayo? What's going on?" Kunot noong tanong ni Natasha sa mga naroon. Hindi pa man niya nakumpirma ang nasa isip ay parang may kung ano sa puso niya na gusto na lang niyang iiyak. Nang makita ni Natasha sa mukha ng binata na guilty ito ay para siyang sinaksak sa dibdib na talim na kutsilyo. Tanggap niya pa ang katauhan nito bilang driver lamang pero ang isa sa apo ng bilyonaryong matanda, babaero pa. Paano kung isa siya sa mga babae nito? Paano kung iiwan siya nito kapag nagsawa na? Ganon ang mga babaero, di ba? Cheater. And once a cheater is always a cheater. Biglang naalala ang sinabi ng matanda noon tungkol sa apo nitong nasa Italy. Kahit hindi pa kumpirmado ay sigurado siyang si Yael iyon. Tumutugma dito ang karakter na mabilis sa babae at isa na siya sa nabiktima nito. Kaya pala ganun na lang kalakas ang loob nito kahit sa unang araw pa lang ng trabaho nito bilang driver niya. Biglang nang diit si Natasha sa kanyang sarili at bumalik ang insecurities sa katawan na ayaw na sana niyang maramdaman pa. Kaya hindi maganda ang ugaling pinapakita niya sa lahat kasi ayaw niyang minamaliit siya tulad ng tingin sa kanya ng sariling pamilya noon. Biglang nag-alangan si Don Ernesto kung ano ang isasagot sa dalaga niyang manager.
Maging siya ay guilty dahil nagmukha siyang kasabwat ng apo kahit na wala siyang kinalaman sa kalukuhang ginagawa ng mga ito. Pero siya ang naging tulay kaya nagtagpo ang landas nila. Iyon nga lang at gumawa ng sariling daan ng apo at nag-shortcut. Hindi na iyon nakapagtataka at may pinagmanahan nga. Hindi na nakayanan ni Natasha ang tensyon sa pagitan nilang apat at nag-walk out na siya. It looked like they are playing and she is the subject. Ni minsan sa buhay niya, hindi niya pinangarap na magmahal ng isang babaero kasi manluloko sila. Sasaktan at sasaktan kanila. Hindi man ngayon, pero kapag pinagsawaan ka na. Natasha, sandali! Nagkukumahog na hinabol ni Yael ang dalaga nang lumabas ito ng opisina at nagtatakbo. Hindi niya alam kung paano magpaliwanag dito sa biglaang revelasyon sa kanyang totoong pagkatao. Good luck, insan! Nakangisi na pahabol pa ni Vincent kay Yael. Kasalanan nito at ng abulo kung bakit humantong sa ganito ang lahat. He already planned to reveal his true identity pero hindi sa ganitong paraan. At dahil tanga rin siya at nagpadalos-dalos ay sira lahat ng plano niya. Ngayon siya nagsisi at nagpadala sa bugso ng damdamin. Hindi agad nagtapat sa dalaga. Hindi niya akalain na mahuhulog siya sa pain ng abulo gamit ang pasaway niyang pinsan. Na makita niyang pumara ng taksi ang dalaga ay nilakihan niya ang hakbang ng mga paa. Hi ma'am, what a coincidence. Sana naman tuloy na ang pagsakay mo sa akin ngayon. Nakangiti na dumungaw ng driver sa bintana ng sasakyan. Naudlot ang pagbukas sana ni Natasha sa pinto ng taxi. Namukha niya ang driver na siyang sasakyan niya rin sana noon. Larga na pare, hindi siya sasakay. Na naman? Pag minamalas ka nga naman reklamo ng driver nang makita muli si Yael. Huwag kang umalis, sasakay ako. Mabilis na binuksan ni Natasha ang pinto at pumasok sa loob. Maagap naman na naiharang ni Yael ang kamay sa pinto bago pa iyon maisara ng dalaga. Kapag hindi mo binaba ang babaeng iyan sa sasakyan mo, ay ipapasibak kita sa trabaho mo. Pananakot ni Yael sa driver. Napatingin ang driver sa postura ng binata. Alam niya na hindi ito ordinaryong mamamayan lamang. Miss, bumaba ka na lang at mag-usap kayo ng jowa mo. Mas mahal ko ang trabaho ko kaysa sa panandaliang ligaya. At saka, may asawa na ako. Nanlaki ang mga mata ni Natasha na napatingin sa driver. Hayop ka rin, no? Hindi siya nakatiis at pinalo niya ito ng hawak niyang bag dahil sa inis. Ouch! Sir, kunin mo na ito at napakasadista. Reklamo ng driver na panay ilag sa hampas ng dalaga. Madali uminit ang ulo niya dahil naglilihi. Pumasok sa loob ng kotse ang huli upang awatin ang dalaga. Isa ka pa! Si Yael naman ngayon ang binalingan ni Natasha at pinaghahampas na kanyang bag na maliit. Sir, saan tayo? Nakangisi na tanong ng driver nang sininyasan ito ng binata na paanda rin na ang sasakyan. Hawak na nito ng mahigpit ang kamay ng dalaga patalikod. Biyahing langit pare. Nag-thumbs up lang ang driver dito at pinaharurot ang sasakyan. Alam niya kung saan ang ibig sabihin ng kanyang pasahero. Sa loob ng opisina ay pinagtaasan ni Vincent ng kilay ang abulo ay mukhang nakalimutan na nitong naroon pa siya at abot hanggang tenga ang ngiti nito ngayon. Pwede ka nang umalis. Pagsusungit ni Don Ernesto sa apo nang mahuling nakatitig ito sa kanya. Ganun na lang. Dumoble ang gatla sa kanyang noo. Don Ernesto chuckled while looking at his second grandson.
Bata lang ito ng 5 taon kay Yael, pero puro laro lang din sa buhay ang alam nito. Kung si Yael ay mapili sa babae ngunit walang siniseryoso, eto namang si Vincent ay walang sinasanto, basta nakasuot ng palda. Minsan na ito kamuntik na makatikim ng bakla sa pag-aakalang babae iyon. Kung si Yael ay mas gusto pa pamahalaan ang sariling pinaghirapang itayo na negosyo, eto namang si Vincent ay tamad magtayo ng sariling negosyo. Puro racers ang barkada nito at nalalagay lagi sa panganib ang buhay. Nabili ko na ang gusto mong pangkarerang sasakyan. May iba ka pa bang kailangan? Pagsusungit pa rin ng matanda sa apo. Nakangising hinarap ni Vincent ang abilo. Alam niyang labag sa loob nito ang hinihiling niyang kapalit sa pagtulong dito. Ang mapaamin si Yael sa damdamin nito para sa babae pusuan ng abilo na mapangasawa ng pinsana. Mahal nila ang kanilang abilo, kahit na dominante ito at gusto makontrol ang kanilang buhay. Last na iyan, at kung maaari ay tumino ka rin sa buhay katulad ni Yael. Grandpa, si Jay na lang po muna ang hanapan mo na mapapangasawa bago ako. Inambahan ni Ernesto ng baston ang apo dahil sa pang-aasar nito sa kanya. Alam nitong malabong mangyari ang naiisip nito. Sa lahat ng apo niya ay si Jay ang pinakamailap at hirap hagilapin dahil laging nasa bundok. Natatawang iniwan na ni Vincent ang abilo. Hindi pa siya sawa sa pagkabinata, kaya nungkang susunod siya sa yapak ni Yael. Nang maalala kung paano magselo si Yael kanina ay napailing siya. Hindi niya ma-imagine ang sarili sa ganong sitwasyon. Samantala, inilayo ni Natasha ang sarili sa binata at pinakita dito na galit siya. Wala na siyang magawa ng mga sandaling iyon dahil umandar na ang taxi at napagtulungan na nga siya ng dalawa. Bakit mo ko dinala dito? Galit pa rin ang dalaga at sa pilitang sumama sa loob ng isang magandang hotel. Para makapag-usap tayo ng maayos. Dito, walang istorbo. Seryoso na ang mukha ni Yael ng mga oras na iyon. Ha! Gusto mo lamang ka-score kaya dito mo napili eh. Nakaingos na tura ng dalaga. Pwede rin. Nakangisi na sagot naman ni Yaela. Inirapan ni Natasha ang binata at padabog na pumasok sa loob. Dumistansya rin siya sa binata dahil wala siyang tiwala sa sarili kapag nilandi siya ng babaerong lalaking kausap ngayon. Sino ka ba talaga at bakit mo ko pinaglalaroan? Ang dalaga naman ngayon ang seryoso. Nakabalatay sa kanyang mukha ang sakit sa kaalamang laruan ang turing sa kanya ng binata. First of all, my name is Grigon. Grigon Yael Villamor. Maniwala ka't sa hindi. Malinis ang intensyon ko sa pakipaglapit sa iyo. I'm sorry kung sa ganitong paraan ako nagpakilala sa iyo. Ang suplada mo naman kasi at ang ilap mapaa mo. Paliwanag ng binata. Ang totoo ay hindi pagiging driver nito ang una nilang pagkikita ng dalaga. Nagpanggap siya ng customer sa restaurant noong una, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng dalaga nang magreklamo siya kunwari upang makausap sana ito. Humaba pa ang mga kwento ni Yael at mahinahong nakikinig lang si Natasha. Lihim pa siyang napangiti sa mga kwento ng binata, lalo na ang tungkol sa picture niya na kinupit pa nito umano sa matanda. Huwag mong sabihin na sa picture ko pa lang ay nabihag ko ng puso mo. Taas kilay na tanong ng dalaga at kunwaring hindi naniniwala sa kwento nito. Whether it's sensible or not, that was the truth. Walang pagkukunwaring pag-amin ni Yael sa tunay na damdamin para kay Natasha. Pilit na sinupili ni Natasha ang ngiting gusto nang sumilay sa kanyang labi. Wala sa itsura ng binata na magpapakabaduy para lang sa isang babae. Mukha kang bakla.
Natatawang buska niya sa binata dahil ramdam niya na naiilang ito sa pag-amin sa kanya ng tunay na damdamin. Hek, sa haba ng paliwanag ko, yan lang sagot mo. Salubong ang kilay ni Yael at nakabusangot ang gwapong mukha. Ano ba dapat ang isasagot ko sa iyo? Pigil ang tawa na tanong nito sa binata. Magseryoso ka nga at sagutin mo na lang ako. Lalong kunway na inis si Yael dahil sa nakikitang pagpipigil ng tawa ng dalaga. Ano nga ulit ang tanong mo? Mapanukso ang ngiting nakapasil sa kanyang mga labi. Ayaw na niyang palakihin ang hindi pagkakaunawaan nila ng binata. Matanda na sila para magkaroon pa ng lover's quarrel. Kailangan pa bang ulitin? Kumakamot sa batok na tanong ni Yael. Pakiramdam niya ay nababakla na nga yata siya dahil ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha. Natatawa ang pinisili ni Natasha ang pisngi ng binata. Ang cute lang nito sa kanyang paningin ngayon. Say it muna bago yan. Saway niya dito nang magtangka itong halikan siya sa labi. Yael groaned and closed his eyes. Nang magmulat ng mga mata ay puno ng pagmamahal na tumitig sa mga mata ng dalaga. I don't know how to explain pero ito lang ang masasabi ko. Mula nang makita ko ang iyong larawan ay hindi ka na maalis sa aking isipan. Believe me or not, napakasaya ko nang makita kita ng personal at nakausap. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, Natasha. Halos maluha si Natasha dahil tagus sa puso ang bawat kataga na binitawan ni Yael para sa kanya. Masasabi niyang napakaswerte niya at sa kanya tumibok ang puso nito. Sa daming magagandang babae sa ibang lugar ay siya ang napili niyon na nandito sa Pilipinas. Hindi po iyon ang gusto kong marinig. Nakalabi niyang reklamo sa binata. Napakamot sa batok si Yael. First time niyang magbitaw ng mga mabulaklak na salita. Tapos iyon lang ang tugon ng dalaga. Ano pa ba gusto mong marinig upang maniwala ka at patawarin mo na ako? Nangungunsumi na tanong ng binata. Kung hindi mo kayang sabihin, iwan na kita dito. Nakasimangot na wika ng dalaga at tinalikuran ng binata. Demanding. Reklamo nito at hinigpitan ang pagkahapit sa kanyang bewang upang hindi siya makawala. Hindi mo kaya? Hamon niya dito. Oo na, I love you. Hindi tumitingin sa dalaga na pag-amin nito. Walang feelings. Nanunulis ang nguso na reklamo ni Natasha. Napangiti ang binata sa inasta ng dalaga. Napatitig siya sa mapupula nitong labi na kahit walang lipstick ay malarosas pa rin sa pula. Agad na sinakop ng kanyang bibig ang mapanuksong labi nito. I love you. Muling wika ni Yael sa pagitan ng kanilang mga labi. Parang ice na natutunaw ang puso ng dalaga at tinugon ng mas mainit at maalab ang halik ng binata sa kanya. I love you too. Namumungay ang mga mata na tugon ng dalaga sa binata nang pakawalan nito ang kanyang labi. Muli ay pinagsaluhan nito ang luto ng langit. Sa pagkakataon na ito ay mas mapusok at maalab ang dama sa katawan ng bawat isa at may kasamang pagmamahal. Napatingala si Yael sa sarap ng isubo ni Natasha, ang malaki at mahaba niyang sandata. Ngayon nagpapasalamat si Natasha sa kaibigan sa pag-send ng mga porn video nito sa kanya. Ginaya niya ang napanood upang mapaligaya ang kaniig. Hindi makamayaw si Yael sa kakaungol dahil mas lalo lang ginalingan ng dalaga ang pagsubo sa katigasan nito. Hinawakan niya ang ulo ng dalaga upang alalayan sa paggalaw. Kalahati pa ang nakakapasok sa maliit na bibig nito, pero kontento na siya sa ganon. Napaarko siya sa upo sa sofa nang dinilaan nito ang ulo ng kanyang alaga at pasimsim na sinubo muli. Enough baby, it's my turn.
Itinayo niya ang dalaga at binuhat. Inihiga sa malapad at malambot na kama. Parang sanggol na sabik na sinubo ang korona sa dalawang malusog na dibdib nito. Nang magsawa roon ay pinagapang ang halik sa tiyan. Kinalikot ng malikot niyang dila ang puso nito at tinakam ng halik ang mamamasamasang hiyas ng dalaga. Wala nang bukang bibig si Natasha, kundi umungol sa sarap at tanging pangalan ng binata ang sinasambit. Nang malapit ng labasan ng dalaga ay agad na pumatong si Yael dito. Parehong pawisan na sabay sumasayaw sa indayog ng musika ng kanilang mga damdamin. Mabilis ang pagbayo at bawat pasok ay sagad ang pagbaon ng kanyang sandata sa masikip na hiyas ng dalaga. Harder please. Halinghing niyang hiling sa binata, gayong hindi na niya alam kung saan kakapit ang mga kamay. Para siyang nagdidilirio nang laruin ng daliri ni Yael ang kanyang clitoris, kasabay ng paglabas-masok ng sandata nito sa kanyang pagkababae. Hinawakan ni Yael ang dalawang binti ng dalaga at ipinatong sa kanyang maskuladong balikat. Dahan-dahang ibinaon muli ang sandata sa lagusan at sinadyang bagalan ang paglabas-masok. Faster, make it harder. Pagalit niyang utos muli kay Yael. Para siyang lalagnatin sa sobrang init na kanyang nararamdaman. Ang Hudyo ay ngumiti lang ng nakakaloko sa kanya at inabot ng dalawang kamay nito ang dalawa niyang kayamanan. Show me how to fuck, baby. Hamon ni Yael sa dalaga sa namamaos na boses. Biglang itinulak ni Natasha si Yael at pinakita dito kung ano ang kaya niyang gawin. Agad niya itong sinakyan ng mapahiga. Airplane naman tayo ngayon, patungong langit. Nakangisi niyang bulong sa tainga ni Yael, kasabay ng pagbaon sa nangangalit na alaga ng binata sa kanyang sarili. Sabay pa silang napaungol nang simula na ni Natasha ang gumiling sa itaas ni Yael na parang LC sa himpapawid. Binilisan pa niya ang pagiling na hindi hinihiwalay ang sarili dito at hindi iniangat ang sarili. Ramdam niya sa kaloob-looban niya ang matigas na pagkalalaki ng binata at ang pagkislot niyon. Hindi nakatiis si Yael at kumilos na rin ito. Malakas na kumadyot ito kung kaya nasagi agad ang G-spot ng dalaga na kinaungol nito ng malakas. Yael moaned. Naramdaman niya na malapit ng labasan ng kaniig. Yumakap ito ng mahigpit sa kanya at pinulupot ng mahigpit ang dalawang hita sa kanyang baywang. Wait for me, baby. Namamaos na wika ni Yael at lalong binilisan ang pag-ulos. Ibinao ng sagad ang sandata sa huling ulos kasabay ng pagbalot ng init na likido sa kanyang sandata na nagmula sa dalaga. Sinabayan niya ito at tuluyang pinakawala ng sariling katas sa loob ng bahay bata ng kaniig. Sabay na nagpakawala ng mahabang ungol ang dalawa nang marating ang rurok ng walang hanggang luwalhati. Thank you and I love you. Anas ni Yael nang makabawi ng lakas. I love you too. Matamis ang ngiting nakapaskil sa labi ni Natasha at tinugon ang halik ng binata. Hindi pa nito nabunot ang sandata mula sa pagkabaon sa kanya. Nang kumilos siya ay namilog ang mga mata niya dahil ramdam niya ang muling pagkabuhay ng pagkalalaki nito. Hindi na nakatanggi si Natasha na muli siyang inangkin ng binata. Parang wala itong kapaguran at hindi na uubusan ng lakas at ng katas. Nang malaman ni Don Ernesto na nagkaayos na ang dalawa ay agad niyang inasikaso ang kasal ng mga ito. Siya ang higit na excited sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Lahat ng kamag-anak ni Yael ay nagustuhan si Natasha. 1 buwan lang ang preparasyon ng kasal. Magarbo at marami ang dumadalo sa kanilang kasal. Maging ang taxi driver ay inimbitahan din nila. Happy? Nakangiting tanong ni Yael kay Natasha na ngayon ay asawa na nga niya. Nakauna nito sa kanyang braso at panay ang singhot doon. Ano ba yung ginagawa mo?
Nagtatakang tanong ni Yael nang hindi siya pinapansin ng asawa. Hindi pa ito nakontento at itinaas ang isa niyang braso at inamoy ang kanyang kilikili. Ang bango! Pinanggigilan nitong halikan at samyuhin ang kilikili ni Yael. Baby, may kiliti ako dyan. Huwag yan ang paglihian mo. Iwas dito ni Yael, ngunit wala din siyang nagawa kundi pagbigyan ang buntis ng asawa. Happy at kontento si Natasha sa naging buhay niya sa piling ng driver niyang mahilig bumiyahe patungong langit. Kasama siya. Wakas.